Bagong zombie movie na nagpapatunay na meron ka pang pwedeng maikwento sa isang zombie apocalypse. Men will no longer communicate. And will cease to make any sense. Look at the we've experienced. The changes. Kasunod ito directly ng 28 years later kung saan namumuhay na nga ng mag-isa ang isang bata sa isang mundong puno na nga ng mga zombies. Kaya naman, dito nga siya mapipilitang sumama sa isang grupo ng mga masasamang tao kung saan malalaman nga niyang mas nakakatakot pa nga yung mga tao kaysa sa mga zombies. Bilang banda, isang doktor ang mapapalapit sa isang malakas at malaking ang zombie kung saan dito nga siya may gagawing isang eksperimento. Ang mundo na puno nga ng mga nakakatakot na zombies at mga masasamang tao, dito nga nila gagawin ng lahat para makaligtas at makapag-adapt para makasurvive sa mundong ito. Title ng movie, 28 Years Later, The Bone Temple. Grabe tong si Jack O'Connell no? Halos lahat ata ng villain roles kukunin niya eh. Una sa Sinners, tapos ngayon, dito naman sa 28 Years Later. Para sa akin, mas maganda to kaysa sa 28 Years Later, pero as a whole franchise, siguro Pangatlo ko siguro to. Kung titignan mo, same pa rin naman ang vibes, spacing, storytelling, and visuals. Pero ngayon, mas brutal and mas madugo siya kumpara nga doon sa nauna, and not in a cheap way Maganda talaga yung pagkakagawa ng mga madudugong scenes. Like may mga parts talaga dito na what the fuck ako kasi nga hindi ko in-expect na aabot sa ganun eh. For example, yung sa barn, na ang hapdi sa balat tapos lagyan ng alcohol no? Siguro kaya mas nagandahan ako dito kaysa nga doon sa nauna kasi kilala ko na yung mga characters kasi nga na-establish na sila from the previous film. Itong 28 Years Later 1 and 2 yung best example na mas gaganda lang yung part 1 if maganda rin yung part 2 on which nagawa nga nila dito. Alam mo na yung mundong ginagalawan nila na 28 years later nga matapos nga magkaroon ng zombies, kilala mo na yung bata and pinanggalingan niya and syempre yung doktor na kung sino ba siya. Unang beses nga siya pinakita, akala ko kalaban siya pero ayun, naiyak pa rin talaga ako and nalungkot sa nangyari nga sa kanya doon sa part 2. Personally kasi, dapat mas ginandahan niya yung plano niyang pagkuha kay Spike eh. Sana sinabi na lang niya na gusto nga niyang ipaiwan na lang si Spike or whatsoever, di sana nakaligtas pa siya. Alam mo yon, sana inantay na lang talaga niya si Samson eh, tapos pinaligtas niya si Spike, di tapos na yung movie, pare-pareha silang happy ending. Tawang-tawa pa naman ako noong una kasi grabe yung performance na binigay niya para magpanggap na si Satanas. Binigay talaga niya lahat kahit hindi naman need eh. And alam mo yun, tawang-tawa pa ako sa reaction ni Jimmy dyan nung nagulat pa siya noong una pero ayun, na-enjoy niya din. Nagustuhan ko rin dito kahit papaano, nabalanse naman nila yung mga serious moments, yung emotional scenes, tapos nakakasundot pa sila ng mga comedic moments ganon. Ewan ko pero natatawa ako nung unang beses magkita sina Dr. Kelson tsaka nga si Jimmy. Tsaka yung pinagkunwari nga siyang si Satanas, tapos inuuto nga nila yung ibang Jimmy. Kasi wala lang, knowing na pinag-usapan and pinlano nila yon. Tapos, ayun, there's something funny lang about it. What I love here din kasi is that nasundan talaga nila yung mga nagawa nga nila doon sa naunang 28 years later and ramdam mo yung growth ng mga characters here, not just on the actual story, but on the audience as well. Like na mas nakilala nga natin si Dr. Kelson and naipakita nga nakakasama niya and nakakabanding nga niya itong si Samson and everything na he's just a person na walang intention na gumawa ng masama. Also love here yung story arc nga ni Samson, akala natin random zombie or parang main villain siya. Pero ayun, this time, ang laki ng nadagdag niya doon sa kwento, naaabangan natin siya sa part 3. Sana may part 3, may part 3 ba to? Siyempre with the Jimmy Culto na sobrang saglit nga lang natin silang nakita last time. Parang nga sila mga Power Rangers before, di ba? Pero ayun, mas nakilala nga natin sila dito na mga tinakot and na manipulate lang pala talaga sila ni Jimmy para nga sundin siya. Also love the unpredictability of the film na hindi mo nga sigurado kung sino yung mga characters na makakaligtas and matetegi. Alam ko nga noong una yung lalaki yung makakaligtas and madadagdag doon sa bagong cast eh. Pero ayun, yung buntis pala. Even though hindi na nga nakafocus kay Spike this time yung story, it's okay lang naman kasi nababalance naman nila ito with the other stories na napapag-connect-connecta naman and they've told enough naman sa kwento nga ni Spike to continue nga the story.
I'm curious sa magiging kasunod neto na magkakasama na nga si Spike and yung babae ngang Jimmy, tapos makakasama nga rin nila sila Killian. Naku-curious ako kung makakasama pa nila yung buntes, tapos maghihiganti ba sa kanila, kung mabubuhay pa ba itong si Jimmy, kung magpapakita pa ba yung tatay ni Spike, and syempre, what's next for Samson ngayong tao na siya ulit na baka nga hanapin at kunin nga niya yung anak niya. Alam nyo, nung narinig ko yung tugtog from the previous films, god damn, napapalakpak talaga ako. Kinilabutan ako legit. Ayun, nag-enjoy naman ako sa movie na to. I had doubts about this film noong una kasi medyo hindi ko nga nagustuhan yung last film. Pero, I've enjoyed this one, but I would admit, it's not for everyone lang talaga. Again, ang title ng movie ay 28 Years Later, The Bone Temple. And ang torta rating ko for this, 7.5 or 8 out of 10.